Good Hello po. evening. Good afternoon po dito. Ay, dito po gabi na. 7:44 ng gabi. Opo. Ma'am, ilang taon na po kayo? 56 po. Oh, 56. Wala Opo. po kayong asawa. Biyuda po. Ilan po anak niyo? Dalawa. Andyan po sa ano. Saan pa ko ngayon? Germany po. Oh, layo. Layo. Dito ako sa Pilipinas. Germany Street, Cubao, Quezon City, sir. Oh, ma'am, tanong kayo sa akin kung ano. Ikaw po, may asawa ka po. Dati, ma'am, meron. Hiwalay na ako, ma'am. Hiwalay. Pero kasal po. Eh, opo, kaya lang andyan sila sa ano sa US eh, ang tagal-tagal ng panahon. Panahon ng Saan po? Saan po sa US? ah kasama kasi yung mga anak ko diyan sa ano. Po. Pero pero yung Inaano ano, ako yung Wag lang ho kayo mag-monitor. parang Ma'am, wag ho kayo mag-monitor ha. malapong Ma'am, monitor po. Ay, first timer niyo ba? Opo. saan po kayo nakatingin, ma'am? May tinitingnan ka. Sa kaliwa. Inaano po ako, Sir DJ, yung parang first time ko kasi parang nanginginig ako, ganun lang po. Wag ma'am, wag ka ma'am kabahan. Okay lang 'yun. Wala naman nakakakita sa atin. Marami lang. Bakit naman pala Ilang ma'am? taon ka na po? Ay, senior na ako, ma'am. 64. It's okay. Hindi man lang nagkakalayo yung ano natin, yung edad. Oo. Ano, ma'am? Ano bang... Bakit kayo sumali dito? May plano pa ba kayong magkameron ng Kasi po, sa younger years ko, kasi palaging lang akong happy-happy, tapos mag-isa na lang ako, kaya ako sasali nga ako. Baka dito ko makita. Ay, sana. Sana all. Sana, sana all. Ako makita. Iwan ko lang, tingnan natin po. Ilang years na po kayong walang asawa, Ma'am Angelica? Namatay yung asawa ko 1999, 26 or 27 if I'm not mistaken. 26. 27 years na po. Tagal na pala. Po. Ano po yung asawa nyo? Taga Germany? German? German po, opo. Oh. Opo. Ah, Bata po siya, namatay 45, ako 29, ako na biyuda. Bata pa nga. Bakit ito namatay? May dalawa akong anak po. Malalaki na. At saka isang apo. Ang eldest ko is 33, and then 34, tapos 32. Yung apo ko is 12. 12? Sila lahat? 12 years old yung Oh. apo ko. Isa lang okay. ako. Dami naman yan. ma'am, katagal nyo, hindi pa kayo nagkameron ng boyfriend ulit? Dati kasi yung bata-bata pa ako, yun, happy-happy. Yung ngayon na matanda na ako, yun, naisipan ko nang maghanap. Nung bata-bata ka, happy-happy. Ma'am, ano ibig po sabihin nun? Clubbing, bar, yung ganun lang. Yung, it's okay lang. Para Pero malibang. ngayon na tumatanda na po ako, mag-isa lang sa bahay, parang iba na eh. Halimbawa, magkasakit ka, walang magtitimpla sa'yo ng kape, walang magtitimpla sa'yo ng tsaa. Yung ganun.
Ma'am, saan ka dito sa Pilipinas? Cebuana po ako. Ha? Cebuana. Cebuana po ako. Taga Cebu, Cebuano, Bisaya. Bisaya. Opo. Ako pure Tagalog. Okay. Marunong naman po ako magtagalog eh. Kaya. Jay, thank you ah. Tubong Valenzuela talaga kayo, sir? Oo. Ngayon ho, ma'am, umuwi ka po dito sa Pilipinas. Ako po? Oo, ma'am po sabi ko. Ikaw. Sorry po. Nabibingin na. Opo, pero sa ngayon hindi muna kasi nag-iipon po para for good na sa Pilipinas pag may pensyonara na po ako. Pero matagal-tagal na po. Matagal-tagal pa po. Pero hindi po ako pwedeng magpakasal. Mawawala yung pensyon. Opo. Eh di pag magbakasyon ka lang dito, meet na lang kayo ni Sir eh. Sir Fernan? Ha? Baka po. Tingnan po Pwede naman. natin. Pwede naman. Tingnan po Kailan ba? natin. Kailan ba uwi niyo, ma'am? Meet tayo. Matagal-tagal pa po. Hindi ko po alam. Yun Kasi lang. mahirap naman uuwi ka, wala kang pera, alam mo naman yun. Pag umuwi, kasi galing sa Europe and then Oo. maraming pera, hindi naman po nagkumakayod po kami rin dito. Si Sir, solo flight lang naman po yata ngayon, ha? Wala ho kayong mga anak dyan, Sir. Doon po sa US din lahat. Nasa US. Ilan po anak mo? Saan po? 3. Andun sa... May mga pamilya na rin. Okay. Andun sila na Saan may po mga sa pamilya. US? Saan po sa US, sir? Ano ba yun? Virginia yata. Virginia. Kasi may sister ako sa sa Tennessee, Chattanooga, and then mga pamangkin ko sa Missouri. Ewan ko, hindi pa naman kasi ako pag sinachat ko yung anak ko, di naman masyadong sumasagot sila. Tulad nitong nag-birthday ng December. Chinat ko yung bunso kong anak. Wala lang, ganun lang. Di naman sila kasi nagpapadala sa akin ng ganun. Puro, na-brainwash na ng nanay yung kaya ganun. Oh. Hindi Bakit? mahirap kasi maski euro ang kita namin, halimbawa sa akin, mag-isa lang ako. Mortgage ko, sa car ko, maintenance sa car ko, gasolina. Mahal po dito din. Malaki ang sahod pero mahal, sa totoo Expenses. lang. Sir, sabi niyo hoy na-brainwash yung mga anak mo ng asawa mo. Ilang Oo. taon na po kayong naghiwalay ni misis mo? Naku, napakatagal na po, mga nasa 20 years na siguro. Baka hindi lang. Tagal. Kasi So, 1986, umalis ako. Ng ibang bansa ako, nag-Saudi ako. Tapos, 1987, umalis na siya. Umalis din siya. Hindi nagsabi sa akin na mag-a-abroad din siya. Di ba nung araw, DJ, wala pang cellphone. mga cellphone nung araw. Oo. Puro love letter lang, sulat, Oo. ganun. So, yun. Tapos, noong ilang balik na ako ng Pilipinas, hindi siya umuwi. Nabalitaan ko na lang. May kasama na siyang Amerikano. Tapos ho, kinuha yung mga anak ninyo. Kinuha yung mga anak ko. Sa pool nun, wala na. Hindi ko na inintindi sila kung bakit ganun. Siyempre, gusto ko rin makakausap yung mga anak ko. Wala, hindi na sila sumasagot sa akin eh. Pero, nagbabakasyon ho sila, nagkikita kayo, nagsasama kayo? Hindi DJ eh. Oy. Hindi ko pa nakikita hanggang sa nagkaasawa sila, hindi ko pa sila nakikita. Sus. Malungkot nga buhay ko, ma'am. DJ. Pero okay lang. Ganon yan po kasi yung anak ko dito, 2. Hindi naman kami palagi po nagkikita kasi mas malayo sila sa akin. Yun lang. Iba kasi ang ugali ng mga European yung parang cold sila.
Ibig mo Kasi sabihin, anak ko ma'am, na yun. ibig mo sabihin, ma'am, nag-iisa ka dyan sa ano mo? Yung sa bahay ko po, nag-iisa po ako. Ano yan, sarili mong bahay ba? Opo. Hindi naman ito bahay, yung parang kondo, yung ganun lang kasi mag-isa ka naman eh. Hmm. Mm-mm. Pero Ah, binabayaran ko po pa yun. Utang pa po to. Oo, malaki nga sahod pero lahat-lahat binabayaran, no? Lahat po. Kasi sa maintenance lang sa kotse, diesel, tapos gasolina, and then kung summertime, papalit Palit. ka ng gulong. Mm. Wintertime, papalit ka na naman ng gulong. Mm. Wala talaga. E di yung dati nyo pong gulong, ano nyo lang, ibalik, hindi na pwede yun? Hanggang 2 years lang po yun kasi nakikita po kasi nila yun eh sa Mhm. sa junks sa pangalan nun So, yung nagre-repair ng mga kotse nakikita hanggang 2 years lang yun kasi yung meters kasi tinitingnan nila po yun Ay, kailangan palitan. isa amin dito 5 taon na, minimum. Minsan nga umabot ng 7 taon eh. Ay hindi pwede po dito magbabayad ka po ng fine Alam mo naman kasi dito sa Pilipinas, no, hanggat tumatakbo, pwede pa. sa bagay Yung gulong. pero dito may control po kami eh. Oo. Kinokontrol po kami. Mas malaki ang babayaran mo kaysa Kasi kasama po sa bumili ka ng gulong. kasi pag kasama po 'yan sa pagre-renew dapat, no, makikita kung expire na, no, kung ano yung mga defect, kung pasado sa Kasi emission, no. pag nag-overhaul ka kasi every 2 years, Mm. pina-inspection mo muna yung kotse mo. After that, kung anong kailangan palitan niya kasi hindi na siya ano sa overhaul. Bibili ka na naman ng ibang kotse. Kaya kailangan every 2 years yung inspection talaga yun. ma'am, anong pangalan nga niya? Angelica. Angelica po. Angelica. Yun po. Okay. Ano pa, ma'am? Tanong. Ano pong trabaho niyo po? Wala na, retired ka na? Hindi, may trabaho ako ngayon. Driver ako. Okay. Okay po. Ano ako, ano ako sa mga estudyante. Parang Yung malaking Parang- bus? Hindi naman. Ban lang, ban. Okay. Kasi dito sa aming school bus, malalaki kasi. Yun. Hindi, maliit lang sa akin. Ban lang. Okay. Sa'yo po yun. School. Ay, hindi School po. bus. Sorry. School bus talaga. Kasi pwede naman kasi dito may school bus ka, pero private mo yun. Hindi yan sa Oh, school. Private yung Mhm. private. Okay. Akala ko po ikaw yung may-ari. Nakikirenta lang ako, ma'am. Okay lang yan. Basta may kinikita. Walang problema yun. Meron mang kahit konti. Pantawid. Okay lang. Kasi ka lang po mag-isa, wala kang sinisustentuhan. Ganun yun. Okay lang yun, walang problema yun. Sige po, tanong ka pa po. Wala na akong may. Bakit? Ano tanong ko na ba? Yung kung bakit sumali ka rito, may plano ka pa rin ba? Sumali lang po ako dito kasi na-realize ko kasi nang mag-isa ka, parang may kulang. Kasi dito mga German, iba kasi okay, asawa ko dati German, mabait yun. Kasi ang ibang German kasi dito yung wala hindi ko magustuhan yung iba ang Pinoy kaysa sa German kasi asawa ko German. Naanuhan ko yun. Ibig sabihin, ma'am, may nanliligaw naman sana sa yung Germany, pero ayaw mo lang. Opo, sabihin ko meron din pero walang spark Okay. Walang spark. Pero May ma'am, niligaw nga sa ako ng 7 years Mm. na German. Pero good friends kami. Sinabihan ko na magkaibigan lang kami. Nung umuwi siya sa Pilipinas,
yun nakakita doon. Tapos sa 10 years namin pagkakaibigan, hindi niya ako pinapansin kasi may girlfriend na siya ng Pinay kasi nagsiselos na yung Pinay. Bali, ho, Kaya wala na. nagbakasyon sa dito sa Pilipinas. Dito niya Opo. nakita. Ah. Opo. Yun, doon na. Tapos wala na kaming sinayang niya yung 10 years namin pagkakaibigan. Ikaw naman kasi, ba't Kasi di mo, sabi daw ng isabi mo kasi kaibigan lang. Dapat di mo na pinakawalan. siya naman po kasi ang umayaw sa akin kasi nagsiselos daw yung ano niya, girlfriend niya. Kaya para ayokong walang problema, ayoko kasi yung away eh. Kaya ako umiwas na rin din ako sa kanya kasi ayaw niya nang makipag contact sa akin. Kaya okay lang yun, walang problema yun. 10 years ka niligawan, tapos hindi mo sinagot. Ngayon, nagbakasyon lang sa Pilipinas, nakahanap ka agad. Sayang. Wala kasing spark, Sir DJ, kasi hindi naman maganda yun na sasagutin ko siya para lang meron akong boyfriend and then after that makakita ako ng iba na mahal ko talaga tapos iiwan ko siya. Hindi maganda yun, 'di ba? Kaya okay lang yun, walang problema. Ngayon po, sabi niyo po kanina, ma'am, kung magkakasakit ka, wala kang makakasama, wala kang taga-timpla ng kape o tsa. Ngayon po, balak niyo sana makapag-ipon ka ho dyan, magpo-for good ka dito sa Pilipinas, saka ka ho mag-aasawa. Hindi nga ako pwede mag-asawa, Sir DJ, kasi sayang yung pension ko. Oo, ni mister mo. Bali, ano na lang, bali dito, live-in na lang kung dito ka na sa Pilipinas. Ganun na po, baka ganun din kasi alam mo po, sayang din yun eh, kasi halimbawa mag-aasawa ako, maski andyan ako sa Pilipinas, malalaman nila yun eh. At saka yearly, kailangan kami dyan, kung wala akong pensyon. Kailangan yearly, babalik ka ho dyan para siyempre update mo yung status mo, no? Para alam nila buhay ka pa. Pero wala namang problema, basta lumabas ka lang sa ibang country, basta natatakan na yung passport mo, pwede ka rin maski 1 week sa Hong Kong, Thailand, Singapore, basta makalabas ka lang ng Pinas. Walang problema yun. Naka-stay nga ako ng ano dyan eh, malapit ng 1 year. Tapos naka-uwi naman po ako. Ibig ko sabihin, ang Pinoy ay mas kaysa sa German. Nakapag-asawa na po ako ng German. Gusto ko na naman ng Pinoy. Halimbawa lang. Kung sakali ba, ako ba pwede pa? Pwede? Andyan lang po sa pag-uusap niyo po yun. Diretso ba usapan namin? Sorry po? DJ? Yes, sir. Po? Diretso ba usapan namin? Dire-diretso po. Ano po ibig mo sabihin na dire-diretso? Hindi, ibig ko sabihin, di ba may cut-off ka yata? May cut-off. Tinatanong mo kung tuloy-tuloy yung pag-uusap ninyo sa off-cam. Oo. Depende ho yan kay ma'am kung andyan pa ho siya. Tuloy-tuloy. Pero kung magle-left siya, wala tayong magawa. Ganun ba? Opo. Kaya ngayon pa lang, diskartihan mo na si ma'am. Yung bang ano ba? Baka naman DJ, pag niligawan ko ito, baka naman hindi ako pumasa sa kanya eh. Hindi baka mataas ang standard nito eh. Hindi natin malalaman ho yan kung di mo susubukan, sir. Subukan mo. Basta mabait lang po. Wala namang problema sa akin. Basta mabait lang at saka hindi bastos. Basta okay lang. Hindi naman po ako namimili po eh. Malalaman mo naman sa chat natin eh. O kaya sa video call natin eh. Pero ang time ko lang kasi po, linggo lang talaga, yan lang talaga, wala akong work. Kasi ang work ko every day, and then morning talaga. Anong work mo dyan? Private caregiver po. Pero 2 hours lang ang work ko every day kasi pag magtrabaho ako ng 8 hours, makukunan ng yung pension ko.
Kailangan ng 20 hours a month. Ganun ba? Kasi ang mga pensyonada po kasi dito pwedeng magtrabaho ng dati, that was 5 years ago, 420 a month. Pero 2 hours lang yan, 20 hours. Ngayon, meron ng 620 for 20 hours. Allowed namin yun. Pero kung lumapas ka pa dyan, kukunan na kami ng tax. Kasi puro tax dito, bayad puro tax. Maski konti lang, tax. Pagka Sunday, yun ang day off mo. Opo, yun lang po ang day off ko Sunday. Ano yun? Kasi pag Saturday, day off ko rin ng Saturday, syempre maglilinis ako, maglalaba ako ng uniform ko, maglilinis sa kotse, mag-grocery, magluluto, maglalaba, yun. Baka pwede nang wala ka bang Driver. yung katulong? Ay sus po, hindi po, wala kaming katulong po dito. Kami po ang tumutugtog, kami ang sumasayaw. Kasi ang magkumuha ka na kasambahay po dito is per hour. Let me say, ang isang oras is 15 euro. 15 euro is, magkano na yan sa atin? Kasi 68 ang ang 1 hour lang dyan, mga almost 1,000 o 1,200 pesos per hour lang yan. Hindi po ako magbabayad. Ako na lang maglinis sa bahay ko. Di naman malaki ang bahay ko eh. Wala po kaming kasambahay dito, kami lahat. Pag Sunday, Wala pa. anong oras kita pwedeng tawagan, ganyan, o chat, pag ganyan? Pag Sunday. Sunday po, same time, ganitong oras kasi andito lang ako sa bahay. Ganitong oras? Mga ganito pong oras. 2 hours lang naman, Sunday. 2 hours lang naman po yung trabaho mo, ma'am, pag weekdays, no? Lunes hanggang Sabado, di ba? 2 hours, 2 hours. Ano pa ho yung ginagawa mo after? Ba't di ka Sa na, bahay, hindi ka na pwede tawagan ni Sir noon? pwede naman. Pwede naman po. Pwede naman po. Basta pagdating ko kasi ang trabaho ko is 11, 12, 1 o'clock andito na ako. Di 7 o'clock sa inyo. Magluluto pa ako, magpapahinga, gano'n. Pwede naman yung mga 6 o'clock dito. Di 12 o'clock na dyan. Mga 9, gano'n. Mga 9. Malayo po Okay na po. malayo po ba yung nakapahinga. trabaho mo sa inuwian mo? Opo. Malayo ang kuan ko, mga 45 minutes ang trabaho ko po. Ang biyahe? Sa pagdadrive ko. Tapos 2 hours. 2 hours lang talaga po. Pero yung pag-drive ko 45 minutes din, pagpapunta ko doon may bayad yon. May kuan kami. Tollgate. Yung gasolina babayaran namin yun. Babayaran nila yung gasolina namin. Kasi iba kasi yun Didijel, kasi dito pag house to house ka nga caregiver, may sarili kaming binibigay ng kumpanya na car. Pero hanggang lang trabaho to bahay lang yun. Pag ako mag-grocery, yung car ko na ang gagamitin ko. Sa kanila lahat yun. Yung ibang car. Yung sa car ko, ako na maggagasolina lahat. Pero yung ibang car, sa kanila na yun, bayad na sa kanila yun. Gasolina. Kasi makikita sa kilometro kasi yan kung saan ako pupunta. Kailangan yung car ko ang gagamitin ko. Yung ibang car, sa ano lang talaga yun, sa trabaho lang talaga yun. Parang may monitor. Nakikita kasi yan yung sa kilometer stand, kikita naman po yun Kaya hindi ako makakalayas na yan ang gagamitin ko na car. Kailangan car ko talaga. Anong trabaho niyo po noon? Noon? Opo. Nung nasa Saudi ako, Sa Saudi ka pala. Okay. driver din ako sa Saudi. Okay Wala lang. po.
hindi nakaipon. May naipon, konti ito bahay ko. Okay yun po, kasi may bahay ka po, yan ang importante. Oo man. May sarili kang bahay. Yan ang maganda talaga. Kaysa kasi- mangungupahan ka, ganun din. Oo, Babae. mahirap mamungupahan dito. Siyempre, nakabayad ka na, kinabukasan may utang ka na naman pag nangupahan ka. Ayun. Mahirap talaga. Kasi pag umuwi ako sa bukid, sa probinsya naman namin eh. Libre May bahay lahat ka rin. doon. May bahay ka rin sa probinsya. Pati bigas, ma'am, libre. Ay, hindi naman po. Libre sa amin kasi yung yung lola namin, meron Oh. kaming sakahan, pinamana sa kapatid ko. Meron din kami, libre din yan. Kasi kami po, Dirigel, mga Cebuhana, mais ang kinakain namin. Oh, Opo, hindi ka po Cebuhana. Yung mais na, hindi mais na corn, talagang mais na, yung pino na mais, di ba bigas sa atin dito. Sa amin, mga Cebuhana is mais talaga ang kinakain namin. hindi naman siguro lahat. Kapitbahay ko si Buwana. Sumasakit yung tiyan pag ano eh. Bigas naman Ayun, ano na yun, baka hindi yan Cebuhana, basta yun lang na anuhan ko kasi papa ko is from Cebu, mama ko is from Leyte. Born and raised kami talaga sa Cebu. Pero yan ang kinalakihan ko, mais ang kinakain namin. Yung binoyok, alam mo yung dirigel, binoyok, Crack yung corn kung na. ano yun sa Tagalog. Crack corn, hindi naman siguro na pino. Hindi mo na makain kung pino. Hindi naman kasi iba-iba kasing klase, may may pino, may yung talagang puting-puti, mas mahal pa nga yan kaysa sa bigas di Digel eh. Sir, mas mahal pa po yon kaysa sa bigas. Basta yun lang kinakain namin dati. Kasi sabi ng taga Maynila, pag kumakain ng mais, mahirap daw. Hindi yun. Hindi po yun. Mayaman ka Yan naman, ang no? kinakain namin. Proud kami doon. Mabuti hindi sumasakit yung tiyan mo kapag nanibago ka, umuwi dito sa Pilipinas, mais kinakain mo. Opo. Hindi na Opo, diretso ako ng Cebu. hindi sumasakit yung tiyan mo, hindi na nanibago, ma'am. Hindi po, kasi dito may Asian store Oh. na nag-o-order po kami. Isang sakong bigas ko talaga. Hindi ako bumibili ng bigas natin. Mais talagang kinakain namin. Oo. Dito, ako. Oh. Yun ang kinakain ko po. At saka healthy naman yun eh. Healthy yun. Yung mais na bigas, healthy yun sa totoo lang. Hindi siya maraming carbo. Iwan ko lang ha, sa akin lang yon. Hindi ko alam. Kasi marami na po kaming sakit-sakit dito, mostly mga Pinay dito, may rheuma, arthritis, osteoporosis. Ayun, Lahat. pag may arthritis ka na, tigil mo na yung pagkain ng mais. Delikado yan sa may arthritis. Totoo po ba? Mapacheck up ka sa rheumatologist. Unang sasabihin yan, bawal yung mais. Okay. Palagi naman po kaming pumupunta doon every 3 months. Wala namang sinabi, okay. Magtanong ako sa doktor ko. Tanong mo. Nagtanong po ako. May maintenance ka na, ma'am? Sorry po? May Arthritis. maintenance ka na? Wala po. Supplement lang. Vitamin C, calcium, magnesium, at saka yung face oil. Kailangan namin dito yan kasi winter sa amin Malamig. ngayon. Maintenance, wala po akong maintenance. Wala po. Sana wala pa po, ayoko pa po. Kasi mahirap eh. Sipag mo kasi kailangan mong vitamins talaga. Ikaw lang humag-isa dyan. Opo. Walang taga-massage sa arthritis. Pero meron naman po, Didi Gel, meron kami ditong Thai massage. Okay. Kung malapit lang ako dyan, GJ, kung malapit lang ako sa kanya, ako magmamasad sa kanya eh. Wow. Talaga po. Oo.
May bonus pa sir, no? Bukod sa Oo. massage, no? May bonus pa. Wow. Saan ka po sa Manila? Valenzuela. Wala akong alam sa Manila eh. Ba sa Manila, okay lang. Saan kayo sa Dito. Saan kayo sa Valenzuela, sir? Dito lang sa may Punturin. Ah, Kung uuwi ka, di ano, sundutin mo. Ah, ano kita sa airport. Sunduin kita sa airport. sunduin, oo. Sabihin mo lang. Sabihin mo lang kung uuwi ka, sunduin kita sa airport. Matagal pa po, sabihin natin mga 4 years pa po. Aragoy. Yan, Aragoy. matagal pa po, kasi kauwi ko lang yan eh, kaya matagal pa po. Napakatagal pa pala, GJ. Oo, matagal pa po. Ilang taon ka na, sir? 62 ka na, sir? Ha? 62 ka na po ngayon? 64. 64. So, bali, after 4 years, 66 ka na? 68? 68? Oo. Baka, Tama rin naman yung Sir DJ kasi siya 68 and then ako mag 60. O di okay na yun. Match yung ano natin, yung edad po natin. paano ho yan? Si sir, walang apo. Okay lang ho sana kung may apo siya. Sabihan niya, apo, buhatin mo ako, ipatong ako kay lula mo. Walang apo. Pero malakas pa naman, sir, no? Malakas naman, no? Oo, naman. Malakas pa. Malakas pa ako, DJ. Oo. 68 years old, ah. Natapok pa, mama. Natapok ba? Matangkad ka po? Hindi, 5'4 lang ako. Okay, it's okay. Ikaw. 5. Oy, match na match. Match nga eh. Nga eh. Match din kaya kung sakali. Maligaw ako. Tingnan lang po natin. Ano, DJ? Umpisa ako pa ng paliligaw. Titingnan daw ni mami. Sige, diskarte ka nga, sir. Malupit, ha? Na-diskarte. Oo nga, yung mga malulupitang diskarte. Mm. Sa bagay, marami nakakarinig dito eh. Naku, dapat mamaya na lang kung sakasakali. Maganda nga ho yan para marinig namin diskarte ng senior. Para pag senior na namin, alam na namin kung ano yung mga diskarte ba. Hindi, DJ, kahit senior ako, pero makabago pa rin eh. Oo, siyempre, mga estudyante ka sa kasama mo araw-araw. Oo nga. Excuse me po, 64 ka na? Oo. Kaedad mo yung ate ko. Oo? Kaedad mo yung ate ko. At saka yung isa kong kuya is 67 na po. Wala pang asawa yung ate mo? Ay, may asawa na po. Ako kasi ang bunso sa walo namin magkakapatid. Kaya, naano ko lang, walo po. Ha? Walo? Ako po ang bunso. Bunso ka? Opo. Parehas lang pala tayo. Walo rin kami. Uy, Bunso rin ako. Okay. Hindi tayo magka-match kasi matitigas ang ulo ang mga bunso eh. Hindi naman. Huwag ka maniniwala ron. Siguro ikaw, pero ako hindi. Yan ang kasabihan ng mga matatanda sa probinsya namin eh. Hindi naman siguro. Ako, hindi naman ako matigas ang ulo eh. Matigas ganito, pero yung ano, hindi. Okay po. Kaya lang kami, ano na lang kami ngayon. 5 na lang kami ngayon. Dedo na yung 3. dido na. Kami 6 na lang po kasi yung first, yung eldest namin namatayan siya yung that was 86 People's Power kasi PME yun siya sa sa Fort Bonifacio. Yung rally, yung People's Power dati. That was 86 siya namatay. Nabaroy po siya.
Bata pa rin yun namatay, 32. Tapos 3 anak. 50, ano ka, 58? Na, 56 po. No, sobra ka naman. Ah, Natatanda 56 ka. mo po ako. Sorry. Okay lang, kasi mukha naman Sorry. po akong 58. Walang Hindi problema naman. yun. 56 pa lang po. 56 ka. Pero hindi naman mukhang 56 eh. Mm. Ano lang, 59? Ikaw ang may sabi yan. Okay, kasi sinabi mo 58 eh. Di dinagdagan ko ng isa para 59. Nagkamali lang ako. Hindi ko naman Okay. tinatandaan. Sorry. Sorry po. May pasensya Walang na, ma'am. problema yun. Kalimutin na siya. Makalimutin na. Hindi naman. Ano lang naman ang ano natin, agwat natin, 56 8 years is ah. 8 years, yeah. Kasi, bubo kasi ako sa ano eh, sa math kaya gan. 56, okay. 8 years. years. Okay, tama lang yun. Pinagpapawisan ako, mainit ah. Ako nga, pinagpawisan din ako kasi ang lakas ng heater dito eh, kaya kanina Taglamig ba nanginginig dyan? ako. Sorry po? Malamig dyan ngayon? Hindi po masyado. Magandang panahon kaso lang yung parang madilim-dilim. Wala pa kaming snow dito. Iwan ko lang mga next year, January, mag-i-snow na yata. Yan ang mahirap dito. Kasi pag nagtatrabaho ka ng morning shift, tapos maski maraming snow, kailangan mo talaga magtrabaho. Yan ang mahirap. Tapos madilim pa po 7 o'clock. Paano yun? Di madulas daan. Hindi naman po kasi pag mga 7, 8 o'clock na meron na naglilinis naglalagay ng asin sa kalsada. Kailangan yun eh kasi madulas. Kaya nga iba-iba ang gulong namin dito. May winter tires kami, may summer tires kami. Kaya yung gulong namin sa winter, iba din yun. Para sa snow yun. Yun. Ganun pala. Ganun po yan. Ay, hindi ka pa po nakapunta ng Amerika? Kasi yung mga anak niyo po andun sa Amerika. Hindi nga ako nakakapunta eh. Hindi nga sila bati, ma'am. Sabi niya kanina. Kasi nga po, na-brainwash na daw ng nanay, yung mga anak niya. Okay. Kaya ho, kahit i-chat niya, hindi man lang daw siya nire-replyan. Kasi bata pa ho yung mga yun, sir, no? Nung umalis ka, hindi na muna nakita. Hanggang ngayon. Oo. Yung panganay ko, graduate lang ng elementary. Sus. Tapos yung pangalawa, yung pangatlo, mga elim pa rin yun. Mm. Kinuha na ng mama niya. Tapos hanggang ngayon, di na ho kayo nagkita. Hanggang ngayon. Pero connected kayo sa Facebook, sa Messenger, para ho kahit Oo. babakasyon. Sus. Ano kasi niya, nakita niya kasi yung ano ko yung Facebook ko nakita niya. Kasi nung dati, chinat ko sila. Wala namang reply, hindi naman nagre-reply. Bakit to, sir? Bakit sir kayo naghiwalay ni misis mo? Di ba sabi ko sa iyo nag-abroad ako ng matagal pag-abroad. Saudi, Ilang beses na akong umuwi ng Pilipinas pero hindi siya umuuwi. Yung kapatid niya nandun din sa abroad. Sabi niya yung kapatid niya sa akin, kung gusto mong makita yung asawa mo, pumunta ka dito sa Jordan. Tapos, sige ka ako, pupunta ako para kung tapos hindi naman siya pumunta. Hindi na rin ako pumunta. Sabi nung kapatid niya, ay hindi siya pupunta. Hindi na rin ako pumunta. Yung pala, sasama na siya ng Amerikano yun sa ibang bansa, sa US. Kaya pala hindi siya pumunta doon sa Jordan. Pero kasal ho kayo? Kasal kami. Pero nung nasa Saudi ako, siguro hindi ko matanda kung 19, dahil inabot ako ng gera doon sa Saudi. Nagpadala siya ng letter
para permahan ko yung annulment ba yun o ano yun? Tawag doon. Divorce papers. Divorce yun. Oo. Nagpadala siya ng ganong sulat. Sige, pinirmahan ko kagad. Sige, bahala ka. O yun, pinirmahan ko. Ayun, magpapakasal na siya doon. So ibig sabihin divorce kayo kasi nasa US at that time, no? Oo. Divorce na kayo po. Oo, divorce na kami. Mm. Kasi Pero pinirmahan ko na yung divorce letter eh. Pero maghahanap po yun kasi anak niyo po yun eh. Kung maghahanap yun, dapat noon pa. Malay niyo po, umuwi siya. Umuwi yung mga anak mo, i-surprise ka na lang. Who knows, di ba? yung naging asawa kong yun, taga Batangas. Okay po. Taga Batangas yun. Hindi ko alam kung umuwi sila doon. Wala akong balita. Pero sir, Hindi naman nagka-girlfriend ka naman sir sa mahigit 30, kulang-kulang 30 years ha? Oo, meron naman. Ah. Nakadalawa nga ako, sir. Naka-DJ eh. Hindi ho kayo nagkaanak doon sa dalawa? Hindi naman. Wala. Asan na ho yung mga yun? Iwan ko ba? Kung wala akong supply na pera, bigla na lang lumalayas. Ay naku po, red flag yun sa akin pag pera ang pinag-uusapan. Ala ka natin pa. Isipin mo pag hindi ko di siyempre, ano kami, tapos pag wala akong supply na pera, wala na, malalaman ko na lang, wala na, umalis na sa bahay. Talaga po. Wala nga yata ako swerte. Maka ngayon ba Meron po, hindi pa dumating. Sana nga, ito na lang yung pagkakataon ko. May isa pa akong chance. Isa na lang chance ko. Nga lang ho, after 4 years pa daw sir eh. Kaya nga eh. Ang tagal, maiintay ko kaya. Pero iintayin ko yan. Oo. Iintayin kita. Wow. Pero po, wala ka pa pong sakit. Baka magiging caregiver din mo po ako. Wala pa akong sakit. Malakas pa ako. Okay po. Kasi Kaya ko baka pa. ako nang magiging caregiver mo po, ay nako. Kaya ho, bilisan mo Mahal ma'am. ang- Bilisan mo, umuwi ka na kaagad, no? Bakasyon ka po muna, no? Para makita mo personal si sir, kung ano yung pinag-usapan ninyo na malayo kayo, no? Iba pa rin kasi pag nasa personal kayo eh. Magkita kayo, no? Oo nga, iba yung nasa personal. Tsaka kayang-kaya pa kitang buhatin. Oo. Grabe naman. Maano ako po, ang kilo ko is 56, 57. Hindi mo na ako is more than sa isang sakong kaban yun. Mabigat po ako. Kaya pa kitang buhatin. Tingnan po natin. Malay mo, makauwi ako next year. Wow, salamat. Iintayin kita sa airport. Susunduin kita sa airport. Sabihin mo lang. Ay, hindi po. Direct flight yan sa Cebu. Wala sa Manila. Ayun lang. Ganun ba? Hindi po, pupunta na lang. Kaya lang, hindi ko naman alam yung Cebu. Hindi pa ako nakakarating dyan sa Cebu. Maganda po ang Cebu kung pupunta ka po. Magandang Cebu. Kaya nga, kung sakasakali, pupunta ako sa Cebu. Lalo na ngayon next year. Next year is yung sinulog po namin. Naku, maraming tourist dyan pag pumupunta sa Cebu. Pupunta ka sa Cebu, hanapin kita. Naku, ang laki-laki ng Cebu. Hanapin mo po ako. O di, bigyan mo na yung address. Marami naman yatang marunong magtagalog dun. Sa Cebu. Oo naman. Kasi di ba yung, kaya nga may Filipino subject tayo eh. Kaya Marunong na, mga Bisaya po, marunong naman po magtagalog. naman pala yun. Ayos lang. Sige. Yan lang ang problema. Ang Tagalog hindi marunong magbisaya. Ay, oo. Yun Hindi lang. talaga ako marunong. Yun lang. Hindi, tuturuan mo ako.
Mahirap eh, mahirap na pag may edad na ang turuan kasi mahirap na. Nasa ano lang naman yan, pag lagi mong kasama, di malalaman mo. Bakit nung ako nasa Saudi, hindi naman ako marunong mag-Arabo. O natutunan Oo, ko siya. naman. Kasi kailangan mong i-adapt mo. Halimbawa, katulad ng mga asawa ng mga friend ko dito, mga German, marunong na rin magtagal. Kung anong language ng friend ko, halimbawa, Pangasinan, Waray or Tagalog, marunong na rin sila magsalita. Kasi everyday nila tinuturuan. Yung apo ko nga, tinuturuan ko yan ng Bisaya. Tulad, anong Bisaya, ma'am, turuan mo? Turuan mo din si sir. Ano ba sa Bisaya yung I love you? Ano mo na lang, Google mo na lang po. Sabihin mo, mama. DJ namang hasya dun, sabi ko I love you. Hindi maano kasi mahaba ang Bisaya sa sa I love you mahaba eh. Sobrang haba. Hindi ah. Hindi Sir DJ, gihigugma ko ikaw. Di ba mahaba yun? Gihugma Sa ko I ikaw. love you. Gihugma ko ikaw. Gihigugma ko ikaw. Oo. Oh. Maiksi Di lang ba ah. mahaba yun? Totoo? Totoo yun? Hindi. Tinaruan lang po kita. Akala ko totoo na yun eh. Ano na iyan? Tinaruan lang po kita. Oh. Yung iba, sa off-cam mo na lang turuan, ma'am, ha? Opo, sige po. Connected na po Sir kayo dito. Deji, maraming salamat po. Okay? Tuloy-tuloy lang ang usapan. Thank you sa time. Okay, thank you. Bakit? Thank you. Salamat, Bye po. After 4 years pa, magka-uwi si ma'am. Mag-for good, sabi niya. 64 years old na si sir. Wala rin pong anak. Walang mga apo. Baka sa edad niya na 68 years old, medyo mahirap na gumalaw. Paano ho yan? Wala siyang tatawaging apo. Kung meron sana, sabihin niya, Apo! Buhatin mo ako, ipatong kay lula mo. Wala ho siyang apo.